Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan natin itong naging tanong ng isang taga News 25. Actually, I think this happens last March, no? Last month. And dito, nagkaroon ng back to you question ang news reporter ng Net25. Hindi ko alam kung ba kaya minsan hindi magandang mga sagot ni Yusek Castro dito, baka dito nagsimula. Panoorin natin. Pakinggan natin yung tanong dito ni Ma'am. Yung mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Actually po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayo. Guys, kung tatandaan nyo, no, during the TRICOM hearing, karamihan po dyan ng mga pinatawag ay mga DDS aligned supporter. So, merong iba dyan na umamin na sila raw ay may mga grupo. So far, dun sa mga DDS, no, na in-invite nila out of 42, 38 doon ay mga DDS. Okay? Halimbawa ako, I don't have a group. Ma'am Joey don't have a group. Coco Locoy don't have a group. Attorney Trixie and everyone else, wala po silang grupo. Wala po kaming team na nag-create o nagre-research for us. Wala rin po kaming mga tawag dito, mga tao na masasabi mong nag-create kami ng more than 10 content per day. Di ba? Kung mapapansin nyo, halimbawa, sila Attorney Trixie, isang beses lang po nagla-live yan in a day. Si Ma'am Joey, same thing. And normally, tumatagal. Ako, say for example, pag nagla-live ako, nagtatagal tayo ng more than an hour or two. Honestly, even sa member ng Kabatas, ako, si Kaayo, si Teacher Mark, si Paco, si Journey to Understanding, si Mantemyo, wala po kaming mga team na nagbibigay po sa amin ng mga tinatawag na technical support. 'Di ba? Walang nag-e-edit, walang nagre-research, kami lang lahat 'yan. So paano masasabi ng mga taga PCO at saka ng taga Congress na kami ay organized at member ng or part ng isang troll farm, 'di ba? Tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular. Yeah, basically that's their own opinion. Opinion lang nila yan. 'Di ba? But the thing is, dahil dito, okay, nagiging source si Yusek Castro ng information. Pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi. I find it very funny, no, coming from Yusek Castro, who is a content creator then making political commentaries. 'Di ba? Para magsalita siya ng ganyan. She herself, she can divulge to some people, like halimbawa sa ating mga kabatas, 'di ba? She dealt with us. Naging supporter tayo niya. So alam niya sa sarili niya na hindi tayo parte ng kahit anong troll army or troll farm. Sabi natin fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified. Nakita niyo yung yung question niya rito. Let's go back. Fake news since wala naman po kayo kabilang doon sa mga masasabing mga sinasabi nating fake news. Pakinggan niyo mabuti yung tanong ng taga News na 25. Ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi.
Ganito po yan. Alam mo, talino itong taga News 25. Natin yung huli. Kasi tinanong niya kung na-verify na, initially, kung na-verify niya na. So, sinabi ni Jose Castro, hindi pa na-verify whatsoever. Kaya ngayon, at the end, tinanong ito ng taga News 25. Very straightforward, diretsong tanong, yes or no lang ang pwede mong isagot dyan. 'Di ba? Yes or no lang. Kasi nga naman, ganito kasi nangyayari sa atin People will call you fake news peddler if your source is a fake news as well. Saan ba nanggagaling yung fake news? Di syempre, doon sa pinagkukunan mo ng source. Ano yung source mo? More often than not, 99% of the time nanggagaling po sa mainstream media. So, ibig sabihin ba, if you call someone a fake news peddler din yung yung nagpapakalat ng mga information na yon. Definitely the answer is yes, hindi ba? So sino magiging source mo na matino? Ngayon na nakakita tayo, etong Net25, ito na yung isusunod na gugurgurin gaya ng SMNI. Because the way they ask the question, actually, they're pushing the right buttons. They're asking the right questions whenever they're there. Kaya napakagaling ng reporter na to ng Net25. 'Di ba? Ngayon, babalikan natin yung tanong natin. Si Jose Castro ba isang fake news peddler base dito sa tinatanong ng taga News 25? Hindi na natin naantabayanan kung ano ang naging sagot dyan ni Jose Castro. Pero, following the logic itself, 'di ba? Alam nyo na kung anong pwede nyong maging sagot dito sa tanong natin. Meron nga ako nakita actually galing kay before we end our content. Meron tanong dito si which is natawa talaga ako. May tanong dito si Maharlika. Ano sabi ni Maharlika dito? Palakayin natin guys para ma-appreciate nyo. Thanks for putting us kahapon. Vangag, rush to San Miguel Hospital emergency just now. PCO, totoo ba to? Fake news peddler nga pala mga julol. Diba? Tapos ito pa, ito talaga natatawa ako dito. Sa sinabi ni Jose Castro. Pakinggan nyo Sabi ni VP Sara, I'm happy as well. This is really ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was a forgiveness between me and my PRRD for all that has happened in our lives. We have the relationship now, a father-daughter relationship. Actually, dapat yung katakutan yon. Bakit? Kasi the power of two is now one. Diba? Ay, sabi ni Bongbong Marcos dito, glad I could help. Tapos, sa sobrang ikli ng sagot ni Bangag Jr., napakahaba naman ng sinabi dito ni Jose Castro. Mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, dahil po ito sa kasong EJK. Ganyan ka-pathetic etong si Jose Castro. 'Di ba? Wala ka bang tatay? Wala ka bang relasyon sa tatay mo? 'Di ba? Ako, I'm not gonna claim that I have a perfect father-daughter relationship. You know. But I will never ever make a statement like this. Kung hindi po naganap at nagawa ang mga sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs at walang nag-complain, hindi naman sila magkakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. Ganyan kapathetic ang undersecretary natin.
They can go to The Hague na hindi kailangan kidnapin si PRRD. It's just that they never do it. They can travel the world if they want to. Diba? Kailangan ba? Ikaw nga eh. Bakit ka nagpunta ng The Hague? Anong purpose mo ng pagpunta mo? Di ba nag-tour ka? Oh, ikaw nagsabi niyan eh. Maraming, ito nga yung nakakatawa, no? Ang galit lang sa mga Duterte, either ikaw ay isang addict, isang drug pusher, o may kapamilya kang addict o drug pusher, or member ka ng CPP-NPA. Dahil ito lang naman yung tinutugis ng mga Duterte eh. Whether it's VP Sara or si PRRD eh. Now, ang tanong natin dyan, bakit masyadong invested sa galit itong si Yusek Castro sa mga Duterte? If only I've known that from the very start, I will never ever let Yusek Castro enter my life. Kitang-kita mo punong-puno ng galit. Sa liit na sinabi ni Bongbong Marcos, mas marami pa siyang sinabi. Biktima ka ba ng tokhang, Yusek Castro? Or sino sa kapamilya mo? Hindi ka dapat magpasalamat dahil nung panahon ni PRRD, merong peace and order? Babae ka pa naman? Kaya mo ba kung ikaw ay atakihin ng isang drug addict sa kalsada? Or sino man sa mahal mo sa buhay? Kasi mapababae, mapalalaki eh. Walang sisinuhin ng mga drug addict eh. Diba? Kung si Bongbong Marcos, bagsak na bagsak ang survey, you are the most hated undersecretary and you enjoy it. Ini-enjoy mo yung pagiging most hated mong undersecretary. Ano yan? Kasama sa trabaho mo? Kasama ba yan sa binabayad sa'yo? Hindi na ako magugulat kung may mga taong pinaliliguan ka ng mura. Diba? Yung tapang mo, yung pagiging Yusek mo, may hangganan yan. Yung mga pinagsasabi mo sa mga Duterte, may hangganan yan. And while you are there, i-enjoy mo na yan, Yusek Castro. Dahil matatandaan ka ng taong bayan sa kung sino at ano ka ngayon. Diba? So ngayon guys, kayo natanungin ko, ito bang si Yusek Castro ay isang fake news peddler?